lang, halimbawa nagwala lang yung may-ari ng bahay, so gano'n siya. So that is the reason why the first thing or the first goal of criminal investigation is to determine whether the crime has been committed, para hindi masayang yung oras natin. Banggit na natin si criminal investigation. So, paano natin siya mapag-iiba kay investigation at kay criminal investigation? Si investigation, I'm sure alam niyo na 'to, masyado siyang broad, malawakan. Malawakan siya, 'no? Ibig sabihin kung ako nag-iimbestiga ako, kung ilan halimbawa inaalam ko kung ilan ang population dito sa Cabanatuan, I'm conducting investigation. Pero kung ang ginagawa kong investigation is related to a crime, kung ang ginagawa kong investigation is to determine who committed the crime, that is criminal investigation. Yun yung pagkakaiba nila. At dito sa table of specification, kailangan nating mag-focus daw sa criminal investigation. So hayaan na muna natin yung ibang mga investigation parts na yan. So pangalawa, legally obtained information or evidence. Of course, after nating ma-determine nangyari ang isang krimen, pangalawa nating gagawin is makakuha ng ebidensya na nag-transpire talaga or nangyari talaga ang isang krimen. Mag-obtain tayo ng information. So paano tayo makakapag-obtain ng information? Ask the witnesses. No? Tatanungin natin sila through the use of interview. Aside from that, through the use of interrogation. Pero kanino si interrogation? Doon sa mga suspect. Kasi si interview, it is being used to those witnesses that is voluntarily giving information. Kaya ang definition ng interview, ang sabi ng interview, friendly asking of question. Kasi siya friendly asking of question, it's because yung tinatanong mo ay voluntarily nagbibigay ng information. Si interrogation naman, ang definition niya is skillful asking of question. So bakit siya skillful asking of question? It's because you need skills and technique. Bakit mo kailangan ng technique? It's because yung tinatanong mo ayaw magbigay ng information. So yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Mabilis ba or naiintindihan mo or may problema sa audio ko? Wala naman. Kung wala, ayan, wala naman. So number 3, identify person involved. Of course, no? After nating collect ng evidence that a crime has been committed, alamin natin kung sino yung mga involved. Ibig sabihin, kapag sinabi nating mga involved, hindi lang yan yung basta yung suspect ang aalamin natin. Alamin din of course natin kung sino yung victim. Mamaya yung suspect tayo nakafocus ngayon pala, yung victim tinapunan na sa lupa, tinapon na sa Taal Volcano, no? So hindi na natin alam kung nasaan siya. Aside from that, kailangan din nating alamin kung sino yung mga witnesses. So those are the persons no we need to identify para nang sa ganun sa pagkakandak ng criminal investigation. And number 4, we have here arrest the suspect. If we identify the suspect, then we have to arrest that specific suspect. But in order to arrest the specific suspect, if does not fall under the warrantless arrest, kailangan nating mag-secure ng arrest warrant, no? So paano tayo makakakuha ng arrest warrant? Kukuha tayo kanino? Kay judge. Ngayon, paano magbibigay si judge ng arrest warrant? So we have to provide probable cause or yung sinasabi nating reasonable certainty of the crime. Ibig sabihin may nangyari talagang krimen. Kasi kung wala tayong ipapakitang probable cause kay judge, hindi siya magbibigay ng or hindi siya mag-i-issue ng warrant of arrest. As a general rule, tatandaan natin, you cannot arrest a person without the virtue of a warrant. As a general rule, a general question, can you arrest a person without a warrant? The answer is no. But to be specific, kapag nakalagay na sa tanong, can a police officer arrest a person without a warrant if that person being arrested is committed the crime in the presence of the police officer. So that is yes. So dun lang natin pwede siyang arrestin without a warrant. But as a general rule, bawal. Then number 5, we have here recover stolen properties. Of course, after nating ma-arrest si suspect, i-recover natin yung nanakaw kung theft or robbery man ang na-commit. No? Then we have here number 6, present the best possible case to the prosecutor. So in pillars of criminal justice system, after the law enforcement pillar, susunod dun si prosecutor. It's because nang sa ganon, we have prosecutor para masigurado natin na we have
a best case or sufficient evidence bago siya ipunta sa korte. Kasi kung insufficient ang evidence natin at pinunta natin sa korte, madidismiss ka agad yung kaso. Kaya we have prosecutor in order for them to determine if your case is plausible to be present in court. So yun siya. So we have to present the best possible case to the prosecutor. So how do we do that? Siyempre, we collect evidence, no? Para nang sa ganun, not just evidence, but pieces of evidence, ibig sabihin marami, para nang sa ganun, ma-prove natin na yung tao talaga na yun ang gumawa at para ma-convict siya sa court. So yun siya. Then, another important things in the criminal investigation and goals and objectives is the threefold aims of criminal investigation. So napakahalaga nito. I used to tell my student na kailangan nyo lang tandaan yung ILP. So bakit kaya ILP lang? Uh, letter I, letter N, and letter P. Dapat pala color white yung pen. O sige, blue na lang. Identify. The first thing we need to do in conducting an investigation is to, sabi dito, this one is the goal, no? So our goal is anim siya. But in terms of being specific, kailangan una natin gawin is to identify the guilty party. Ibig sabihin, i-identify natin kung sino yung suspect. After nating ma-identify, kailangan natin siyang i-locate. After nating ma-locate, kailangan nating i-prove na siya yung gumawa by using or by collecting evidence of his guilt. The question is, sir, pwede ba naming i-shuffle yan? Pwede ba naming gawing maghanap muna ng ebidensya to prove evidence of his guilt? No. In threefold aims of criminal investigation, kailangan masunod-sunod yung mga yan. Paano ba mo-locate ang isang suspect kung hindi mo pa siya kilala? For example, no, paano natin mapoprove na si Juan ang gumawa kung hindi natin alam na si Juan yon? Baka mamaya kumuha tayo ng ebidensya. Tapos ebidensya laban kay Pedro ay ang gumawa pala ng krimen ay si Juan. So walang kwenta. We have to follow the proper procedure. So we have the first one to identify, then the second one is to locate, then the third one is to provide, to prove evidence of his guilt. So we have here the ILP, the threefold aims of criminal investigation. Naintindihan ba? Okay, naintindihan naman. Thank you. So we have here one question. What is the first goal of criminal investigation sa palagay ninyo? So kapag letter A, heart. Kapag letter B, thumbs up. Letter C, we have confetti. And letter D, clap. So yon. So I believe na nakikinig man kayo online tayo. So mahirap talaga kapag online na. So we have here the correct answer is letter B, correct. So the first goal is to determine whether the crime has been committed. So yan, no, at least kahit papaano ay meron tayong naintindihan. So ganun siya, no, i-discuss natin then try natin maglagay ng question para tingnan natin or para mas maintindihan natin. No. Next, after identifying a person, no, ay na-identify na natin siya, punta tayo sa threefold aim of criminal investigation. Ano yung next sequence na gagawin natin? Is it letter A, recover the stolen property? Letter B, determine kung na-commit talaga ang isang krimen? Or letter C, present? Or letter D, arrest the suspect? So yan, no? So if ever na ito yung dalawang, I hope hindi. Pero nakikita ko naman na makakasagot kayo sa dalawang question. So we have here the letter D. So yun siya. Ayan. Ngayon, natapos, tignan naman natin yung part pa din siya ng criminal investigation, criminal investigation as an art and as a science. So dalawa lang to sila. Paano ba natin masasabi na ang criminal investigation specific is an art or a science? So when we say art, ibig sabihin we are using intuition. We are using luck. Sa pagkakandak ng criminal investigation, minsan swertehan. Naglalakad ka lang, oh, bigla ka nakakita ng ebidensya. That's art. Because luck and intuition. Sabi nga dito, di ba sabi nga natin, when we say art, kailangan daw, gamit natin yung malawakang pag-iisip natin. Kailangan visionary tayo. Kailangan ay malawak yung pag-iisip natin in a way na imaginative tayo. So, ganun siya. Ganun ang criminal investigation. Sabi nga natin dito sa is
criminal investigation as an art or as a science? They are both. Criminal investigation is both an art and a science. Kailangan you have a vast imagination. Pagpunta mo sa crime scene, i-imagine mo kung ano yung nangyari sa crime scene na yun. At hindi mali yun kasi you are making an assumption, and after making an assumption by using the science or the procedures or different technique, malalaman mo kung tama yung naging assumption mo. Kaya sila both, no? You make an assumption, you try to imagine things, and see by using those techniques, by using scientific knowledge, if your assumption is correct. No? At kapag magaling criminal investigator, minsan dapat magaling ka mag-imagine kasi minsan ang mga investigator pagpunta nila sa crime scene, alam na kaagad nila kung ano yung nangyari. At alam na kaagad nila kung saan kukuha ng ebidensya, and that is an art, no? Because of your skills. And when we say science, kapag sinabi nating science, naka-focus naman siya sa paggamit ng mga process, scientific knowledge, no, systematic process. So when we say systematic process, that's science. Kapag sinabi nating logic, that's art. No? So yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Evaluation of physical evidence, that's science. No? Governed by rigid rules, sabi natin, kailangan natin sumunod sa process, that's science. Systematic, that's science. No? But intuition, yung mga ganyang word, logic, tested knowledge, kapag nakita nyo yan sa tanong, ang tinutukoy nun is art. So yun siya. Example, this one. An officer process evidence. O, alam nyo na kaagad. Systematic approach. By using a systematic approach. Anong sagot? Ayan. Correct, no? So, we don't have, as a scientific is both in coordination with letter A, and as a process is kapares lang din ni letter A. So, the correct answer is tama kayo. That is as e-science. Oh, I'm sorry, hindi ko nabanggit kanina. In FCII, guys, kumuha lang tayo ng 15 questions. No? Tatandaan niyo 15 questions yung kukunin dito sa mismong exam ninyo. Kaya dapat alam natin kung ano yung nasa table of specification. Okay, doon naman tayo sa principle of intelligence. So, di ba, hindi na natin kailangang basahin yung buong module. Focus lang tayo sa table of specification. Principle of intelligence tayo ngayon. So, para saan ba si intelligence or sino ba si intelligence? Baka isipin natin, sir, intelligence, a person who is very good at everything. Matalino siya, sir. No. When we say intelligence, in terms of dealing with investigation, intelligence is a processed information. Sir, paano yan? Medyo baka kumunot ang noo ng iba. Ganito siya. In investigation, we are conducting interview and interrogation. After natin mag-conduct ng interview and interrogation, the person being interviewed and interrogated giving us facts or data. Those data are being called information because they are raw, hilaw. Kasi kabibigay lang sa atin. At yung mga information na yun, once na pin-process natin, anong ibig sabihin, sir, na process? Ilalagay ba natin yan sa food processor? No. Binigyan tayo ng impormasyon, ng chismis ng kapitbahay natin, inalam natin kung totoo yun, inanalyze natin kung totoo yun at nalaman natin totoo yun, yung na-processong information na yun, we call it intelligence. Naintindihan? Malinaw? Malinaw ba? Ayan. Ulitin natin. Information and intelligence. Kapag, halimbawa ako, naglalakad ako, tapos meron akong kaibigan lumapit sa akin, sabi sa akin, alam mo ba na si, yung asawa ni Juan ay buntis na? Ay, halimbawa, alam mo ba yung Joe ni Juan ay kaganon buntis na, ay kaganon. Yung nakuha kong na yun, that's information. Ngayon, ang ginawa ko, inanalyze ko siya. Totoo kaya to, kakong ganon? Tinanong ko yung kapitbahay nila, tapos
nag-conduct ako ng investigation para malaman kung totoo yung sinabi sa'kin, that is at nalaman kong buntis talaga yung jowa ni Juan, that is intelligence. Kasi na-process na yung information na binigay sa'kin. Yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Ngayon, ang ginagamit po natin in criminal investigation is intelligence. Kasi kailangan mo nating i-process yung information na yun bago natin siya gamitin. Baka mamaya sabi lang sa atin ni Juan na si Pedro ang nagnakaw, sige okey na yun. Hindi, kailangan natin i-make sure. Kailangan natin i-process yung binigay niya na yun. Huwag tayong basta-basta gagamitin na lang yun, 'no? Paano kung mali, di tayo may problema, magkakaroon ng problema sa investigation, 'di ba? So yun siya. Ngayon, in terms of principle of intelligence, kailangan yung intelligence daw na gagamitin natin ay pumapasok sa ilan ba 'to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na principle of intelligence. Unang-una, objectivity. Kailangan yung intelligence na yung i-process information na na-gather natin must support the decisions maker plan and action objective. Ibig sabihin, ta-target siya sa kailangan natin. Kung ang kailangan natin ay apple, hindi ka pwedeng bigyan ng range. So ganun siya. Halimbawa, gagawa ka ng fruit salad, tapos hindi ka naman pwedeng bigyan ng kamote. 'No? Hindi mo naman puwedeng gamitin yung kamote sa fruit salad. So gano'n siya, that is objectivity. Kailangan nakaakma and it must support, 'no? So ibig sabihin yung intelligence na kailangan nating gamitin in conducting investigation ay naka-support sa kung ano ba yung kailangan nating gawin or kung ano yung target natin. Kaya nga 'di ba objectives, 'di ba 'pag halimbawa, nagkakaroon tayo ng discussion, ano ba yung objective ng topic na 'to? Ibig sabihin yun yung dapat na target and is objectivity in terms of principle of intelligence. Kailangan naka-target or naka-align siya sa kung ano yung gagawing decision or kung ano yung gagawin ng isang investigator. Pangalawa, interdependent. All intelligence components works together in as one unified system. Ibig sabihin ng interdependence, pwede mo siyang, ibig sabihin naka-connect siya sa lahat. Naka-connect dapat siya, it can work together, 'no? Kumbaga sa mixture, natatandaan ko nung tinuruan kami nung high school kami, dapat homogeneous mixture siya. Puwede siyang paghaluin, puwede siyang pagsamahin. So yun si interdependence. Ibig sabihin kokonekta na naman siya, 'no, sa mga ginagawa natin at sa mga iba na nako-collect natin na evidence. So that is interdependence. It works together as one unified system. Hindi sila magtatalo-talo. Yung intelligence na gagamitin mo dapat hindi sila magtatalo-talo or magbabanggaan 'pag pinagsama-sama mo na. Continuity, when we say continuity, intelligence is an ongoing process. So dapat continuous mo siyang magagamit kasi ang, intelligence kailangan ongoing yan, dire-diretso. In present event, puwede natin siyang i-link and if in past events, puwede natin siyang i-link. For example, may nangyaring krimen. Nakakuha ka ng information, modus operandi nung nangyaring krimen ngayong araw. Tapos nung iniimbestigahan mo, eto pala yung mga modus operandi nung mga nangyari last week. Eto rin yung modus operandi nung nangyari nung last year. So ibig sabihin, continue siya. So pwede natin siyang ma-link. Ibig sabihin yung tao na gumawa ng krimen last year ay pwede nating sabihin na siya rin yung gumawa ng krimen ngayong araw na 'to. So yun siya kasi parehas sila ng modus operandi. So we have here communication. Sabi dito, intelligence must be clearly conveyed. So ibig sabihin, maayos natin siyang malinaw natin siyang maisasabi. Kasi kung hindi natin siya malinaw na maita-transpire sa ibang tao or sa person na kailangan ng intelligence na yon, magiging walang kwenta siya. Kung hindi siya naintindihan nung pinagbigyan mong tao, magiging walang kwenta siya. So yun yung sinasabi ng communication. Ibig sabihin, clear communication. You have to give the specific intelligence clearly to a specific person para nang sa gano'n magamit siya na maayos. So we have here timeliness. Intelligence must reach decision makers when it can still be effectively used. Of course, 'di ba? Kung kailangan ko 'yan ngayon, dapat ngayon mo ibigay. Kasi kung bibigay mo pa 'yan next week, hindi ko na kailangan 'yan. Kaya nga sabi timeliness. And of course, security. Napakahalaga guys ng security. Ibig sabihin lang niyan, kailangan maingat ka sa pagbibigay ng information. Kasi sa isang organization, nabanggit natin, alam ko yan na baka na-discuss yun, I'm sure na-discuss ito sa FCII. Meron tayong tinatawag na mga, um, tawag dito, mga spy.
o kaya merong mga, espionage, mga nagko-collect ng information. Eh, paano kung kanino mo binigay yung intelligence? Tendency na ibigay mo pala sa kalaban. So, magiging useless siya, magiging walang kwenta siya at puwede siyang gamitin laban sa atin. So, yun yung sinasabi na principle of intelligence. Okay, natapos natin si principle of intelligence, punta tayo sa tools of investigation. So, we have here the 3 I's. Now, I'm sure alam niyo na rin 'to. So, the first one is information. Tatandaan ninyo, when we say information, it is the bloodline. Ibig sabihin ito yung isa sa pinakamahalagang tools in conducting criminal investigation. Kasi kung wala kang information na makukuha, mahihirapan kang mag-conduct ng investigation at mahihirapan kang alamin kung sino yung gumawa ng krimen. Kaya ngang sinabi natin, 'di ba, that is the bloodline of criminal investigation, yung information. So sa information guys, I'm sure aware na rin naman kayo do'n, saan ba natin siya nakukuha or paano ba natin maga-gather ang information? So we have different classification of information. So like for example, we have regular source. Ito yung mga nakukuha natin from record, files sa government, sa TV, napapanood natin sa TV, those are regular information. We also have cultivated information. So dahil review lang naman 'to, I'm sure kahit papasadahan natin na mabilis, maintindihan niyo naman when we say cultivated information, kumbaga parang binungkal mo pa, nag-exert ka pa ng effort. So ibig sabihin naghanap ka pa ng informant at informer. Kapag sinabi naman nating grapevine sources, ito naman yung mga nakuha mo sa underground world. Sir, bakit siya underground character or world? It's because sila mismo yung nakaka-experience or sila mismo yung nagde-deal with that specific information. For example, ang kailangan mong makuhang information is about sa corruption, sa nangyayari sa prison. So sino ba yung nandun sa loob na yun? Adi mga prisoners. So sila yung merong alam. So that is grapevine source. So we also have interview and interrogation. Nabanggit natin kanina yung pagkakaiba nilang dalawa. Interview, simple asking of question, friendly approach. Interrogation, skillful asking of question. So yun siya. Then we also have instrumentation. When we say instrumentation, the other term is criminalistics. Ibig sabihin, we are using science, incorporating forensic sciences, different types or different kind of forensic science in order for us to process yung mga evidence na na-collect natin. That is instrumentation, forensic science, no? Pag-implement ng forensic science. So we have here another question. While investigating a financial fraud, the officer receives data from government tax record and corporate filings. Ano kayang type of information ito? Ay, bakit dalawa yung ano? O, correct naman, letter B. Kapag ganito yung nangyayari guys sa mga questions, no? So, ang lagi nating isasagot ay yung nauuna. Like for example, letter B and letter C ay pares na regular source. Sigurado ang tamang sagot diyan ay yung nauuna. Yun yung usual na lagi nating sinasabi. So siguro kaya dalawa yung ano, siguro kaya magkapares dito yung B at saka C para at least hindi na kayo magtatanong kapag nag-exam kayo. So tatandaan ninyo, yung nauuna ang pipiliin. So yun siya. Sadya yan guys, sadya yan. Para at least kahit papaano ma-experience natin lahat ng mga pwede nyong itanong kapag nag-exam na kayo. Okay, next. What type of information source comes from an underworld character like prisoners and ex-convict? Heart, ang sinasagot nila correct, that's grapevine source. Okay, what is referred to as the lifeblood or the essence of investigation? Oh, wait lang. Kalmahin muna natin. Ito yung sinasagot. Ayan. That's letter. Oh, bakit may nag-heart? Or yung kanina pa yan? Lifeblood or the essence consisting of facts gathered from people. Ayan, correct. That is information. Ang tanong, paano tayo makakakuha ng information? By doing an interview and interrogation. Correct. After nating makakuha ng information through the use of interview and interrogation, analyze natin siya at pinrocess natin siya. Anong tawag na doon? That is intelligence. So, yun siya. So, yun yung, ayan, tama kayo. That is intelligence. Confed. Okay, ito na,
Ito kahalaga nito guys. Dito na tayo sa cardinal points of investigation. The 5 wives and 1 husband. Who, what, where, when, and why. So para niyo matandaan, ito lang siya. Kapag who, person involved. Ibig sabihin yung mga tao na involved doon. What, event that transpired. To find out what event that is transpired. Ibig sabihin, malaman natin kung ano ba yung nangyari. Kapag where, ang tinatanong lang dyan is the location. Kapag when, timeline or time, tatandaan nyo, why, motives. Kapag tinatanong natin yung why, we are determining what is the motive of the crime. Bakit niya ginawa yung krimen na yun? Nagselos ba siya? Nainggit ba siya? So yun siya. How? When we say how naman, kaya natin tinatanong yung how, it's because to determine how did or how the suspect did the crime or process the crime or yung sa modus operandi. So yun naman siya. So tatandaan niyo lang yung mga keywords natin in terms of cardinal points of investigation. Dahil sigurado na nasa exam yan. Kasi nasa test siya eh. So siguradong nasa exam yan. Hindi naman 5 or 6 ang ilalagay natin doon, pero may isa dyan. No? So kung di naman natin sabihin, ay si How yun, sigurado. At least dapat alam niya yung 6 na yan. Police notified, they are trying to determine when was the police notified. Kailan na-notify or kailan nasabihan yung police na may nangyaring krimen? When? Kapag sinabi natin when, balikan lang natin ito, time or timeline, correct. Dahil kapag motive, ang tatanong natin dyan ay, sorry, excuse me. Pag motive, that is why. Kapag person involved, who. Kapag location, where. So this one is the timeline. Okay, napakadali naman ito. Diyos ko, kahit elementary nyo sigurong kapatid, masasagot ito. Which question would best help establish motive? O, para ma-determine daw natin yung motive. Ano na nga uli yung tanong? Thumbs up? O, correct, tama. Okay, nalilito sa mga emoji. Yan, correct, thumbs up. Why did the suspect commit the crime para ma-determine natin yung motive? Ano bang ibig sabihin ng motive? Ano pagkakaiba niya sa intent? Or may pagkakaiba ba silang dalawa? Kapag introduction to criminology, elements of crime, magkaparehas lang sila. Pero kapag pumunta ka na sa law subjects, magkaiba na sila. When we say motive, it is the moving power or yung nag-udyok sa'yo or yung reason mo kung bakit mo ginawa yung isang krimen. For example, kaya ko siya pinatay kasi nagselos ako. Kaya ko siya ninakawan kasi nainggit ako. Yun yung motive ko kumbaga. Yun yung nag-udyok sa akin kung bakit ko gawin yung krimen, bakit ko kailangan magnakaw, kung bakit ko siya kailangan patayin. On the other hand, si intent naman, eto naman kung ano yung gusto mong mangyari. For example, intent to gain, intent to steal, intent to kill. O bakit intention mong patayin siya? Ano ang motibo mo? Kasi nagselos ako. Bakit mo siya gustong bakit ang intent mo ay patayin siya? Kasi ang motibo ko ay galit ako sa kanya. So yun yung pagkakaiba nilang dalawa. So we have here the last one, the phases of criminal investigation. Nabanggit na natin to kanina, yung ILP, identify, locate, and provide evidence needed for his conviction. Okay, natapos natin ngayon yung unang table of specification. Now we go now to surveillance. So kapag sinabi nating surveillance, tatandaan nyo lang yung term na clandestine. Ano bang ibig sabihin, sir, ng clandestine? Ibig sabihin, patago, covert, secret in a way, no? Na kung saan ino-observe mo ang isang bagay, ang isang tao, at ang isang event ng patago na hindi niya alam na ino-observe mo siya. That is surveillance. Kapag tao, tailing or shadowing ang tawag doon. Kapag place, ano yan? Kapag place is casing or reconnaissance. Kapag tawag dito, kapag events, casing or reconnaissance, kapag events is, ano na yan? Nasa utak ko na kanina eh. Tailing and shadowing, casing or reconnaissance, and ano na yun?
Ano, nasa utak ko siya, eh, biglang nawala. Nasa dalawang dila ko siya. Roping, tailing or shadowing, casing or reconnaissance. Yung reconnaissance is military term, casing ang ginagamit sa PNP, and roping kapag events. Ano na yun? Ba't nalimutan ko bigla? Ayun, tama, roping. Yun, correct. Roping kapag events. Paano naman yung sir na events? Anong pagkakaiba nun sa, halimbawa, ang inobserbahan mo ay yung sa Jollibee, kung sino yung mapupunta doon, that is casing or reconnaissance. Kapag yung nagtatrabaho sa Jollibee, ang sinusunod or shadowing. Kapag event, halimbawa, may concert na mangyayari, tapos nabalitaan mo na merong magtatanim ng bomba doon. So yung event ang sino-surveillance mo kung ano yung mga nangyayari, nagtitingin ka doon ng mga undesirable movements, for example, ng mga ginagawa, that is roping. Okay. The terms used sa surveillance, kasama siya dito sa procedures and principle. Unang-una, we have the pre-surveillance conference. Ang ibig sabihin lang nito, kailangan mo lang i-meet yung mga team members mo na magkakandak ng surveillance. Ipapaliwanag mo sila kung ano yung mga kailangan gawin. Pangalawa, in pre-surveillance conference, ipepresent mo sa kanila yung surveillance plan, of course. Ito yung outline or blueprint kung paano natin ikakandak ang isang surveillance. Next, target area. Kapag sinabi nating target area, refers to the area of operation of a surveillance activities. Ibig sabihin, ito yung area kung saan ka magkakandak ng surveillance. For example, si Juan ay taga Cabanatuan, o siya doon ka sa Cabanatuan, maging specific ka, saan siya sa Cabanatuan, sa Bitas, o doon yung target area ninyo. Subject of surveillance, adi malamang si Juan, kung sino yung tao, place man yan, or event, or object that is being watched. Log. Kapag sinabi nating log, refers to the chronological record of activities that a subject had or took place in the target area. Ibig sabihin, kapag nagsa-surveillance ka kasi, kailangan isusulat mo kung ano yung mga ginagawa or tatandaan mo kung ano yung mga ginagawa ng tao na yon. Isusulat mo siya sa ano mo, sa tickler or sa note. Ang tawag sa ginagawa mo na yun ay yung log or the record or the chronological record of activities na ginagawa ng subject mo or nung tama, subject mo. Yun yung term na best used. Surveillant, ito naman yung person na nag-o-observe. Convoy. So when we say convoy, an associate of a subject who follows the subject in an attempt to detect surveillance. Ibig sabihin, kapag sinabi natin convoy, ito yung sumusunod doon sa subject. Halimbawa, si Juan ay sinusundan natin, convoy yung tawag natin doon. And aside from that, sa convoy din kasi, halimbawa, ako ay sino-surveillance ko si Juan, sinusundan ko siya. So pwede kasi may convoy ako, nasa likod ko naman siya at a distance. Meron akong surveillant B, ako si surveillant A, may surveillant B pa na sumusunod sa akin para if ever man na maging aware si Juan na sinusundan ko siya at mag-text siya sa mga kasama niya, baka mamaya tambangan naman ako. So at least may kasama ako, no? May support ako, may associate akong kasama. Para nang sa ganon, um, makatulong yon. So we have here the contact. Kapag sinabi natin contact any person with whom the subject speak, halimbawa, inoobserba natin si Juan, kinausap niya si Pedro, contact ang tawag natin doon. Kinausap niya si Maria, o sige, makakonsider natin na yung mga tao na yon na eye contact. Decoy is a person or object used by the subject in an attempt to escape. So ibig sabihin, kapag sinabi naman nating decoy, ito naman daw yung ginagamit nung subject natin or nung sino-surveillance natin para makatakas doon sa mata or sa mata ko na nag-o-observe sa kanya. So pwede tao 'yan. Halimbawa, naka-jacket siya, biglang may dumating na naka-limang jacket, o so mahihirapan ka na ngayon kung sino doon yung sinusundan mo. O kaya naman object man 'yan. Halimbawa, nagkunwari siyang electric fan sa bahay. Joke lang, nakikita ko lang sa TikTok. May magnanakaw daw na pumasok sa bahay tapos nagkunwari siyang wall clock. Hindi, joke lang yun. Mga objects. For example, bigla siyang nagpalit nga ng damit, di ba? O kaya naman nag-wig siya. Mga ganun. Made. The surveillant is being recognized as the surveillant. Ibig sabihin, etong term na to, ginagamit na to kapag si subject ay, ang tawag dito, kapag si subject ay naging aware na may sumusunod sa kanya. Made ang tawag natin doon. Kapag sinabi naman nating lost, ito naman yung term na ginagamit natin kapag sinusundan mo si Juan, biglang nawala na lang siya sa paningin mo, lost ang tawag doon.
Aside from subject, guys, baka lumabas sa board exam, subject of surveillance, ang iba pang tawag sa kanila dito is rabbit. I'm sure alam nyo na yon. Hindi ko lang nabanggit. Rabbit ang tawag dun sa subject. Okay, dito tayo. Which of the following is the observation of a person movement known as? Anong tawag na nga natin doon? Correct. That is shadowing or tailing. Ito. An intelligence operative is given a fictional background story. Guys, kapag magkakanda kasi tayo ng surveillance, lalong-lalo na kapag asset ka, nagkukunwari kang nagbebenta ng taho kahit tanghalik tapat na, nagbebenta ka ng balot kahit maaga pa lang. Ano bang tawag natin doon? Is it undercover assignment? Is it surveillance plan? Mali na kagad si surveillance plan eh. Tsaka si stakeout eh. Sa palagay nyo ng tawag natin doon? Guys, tignan nyo ha. Ang focus natin sa tanong ay fictional background story. Ayan, nahati na kasi sinabi ko na yung fictional background story. Kapag sinabi nating undercover assignment, inassign ka na i-surveillance mo si Juan. That is undercover assignment. Kasi kailangan mong patagong ginagawa yon. Ngayon, kapag meron ka ng undercover assignment, inassign ka na i-surveillance si Juan, kailangan mong gumawa ng fictional background story para hindi ka niya mahalata or para ma-protect mo yung identity mo habang gumagawa ka ng information. And that is your cover story. Magkukunwari kang pulubi, magkukunwari kang nagbebenta ng taho, magkukunwari kang nagbebenta ng alahas, para lang sa ganun, hindi ka mahalata. And that is your fictional background story or the cover story. Pero yung ginagawa mo, that is your undercover assignment. Pero kung magiging specific ka sa about ng background ng story mo or kwento ng buhay mo, pumunta ka dun sa lugar na yon para magtrabaho kunwari, kasi mahirap lang kayo na nasa ano ka, kung nasa ang probinsya ka man, that is your cover story. Pero kung yung reason kung bakit ka pumunta sa lugar na yon, that is your undercover assignment. Yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Okay, a place or building where undercover men meet and debrief or reporting for a purpose is called, anong tawag natin doon? Is it safe house, stay out, drop, or contract? Kapag sinabi natin contact, di ba, ito yung mga nakausap ng subject. Pag sinabi naman nating drop, ito naman yung sinasabi natin na dito daw natin inuhulog yung mga, halimbawa, meron tayong informants. No? May, like for example, minsan naglalagay siya doon ng, halimbawa, meron tayong specific na place na doon niya ilalagay or ihuhulog, kaya nga drop. Doon niya ihuhulog yung mismong, ano yan? Nag-shuffle sa utak ko. Doon niya ihulog yung information na nakuha niya. That is drop. Specific place siya. Hindi siya pwedeng sa safe house mo. Kasi kapag sa safe house mo, tama yung sagot ninyo eh. Yan yung kung saan kayo nagbi-brief or nagkakaroon ng meeting. Nung halimbawa, nung nag-utos sa iyo, halimbawa, yung boss mo, sabi sa iyo, punta ka sa ganitong lugar, punta ka sa Cabanatuan, kailangan mong imbestigahan si Juan. At dito sa Jollibee, sa crossing, doon yung magiging safe house natin. Doon tayo magmi-meet at doon mo ibibigay yung mga reportings na nakuha mo or information na nakuha mo laban doon kay Juan, doon mo siya sa akin ibibigay. Yun yung sinasabi na safe house. Kapag sinabi naman nating drop, ito naman yung location ng informant o kaya naman informer man yan doon sa nagkakandak ng surveillance. Yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Nagets? Nagets ba? Ayan. Okay, the covert method of collecting information such as undercover assignment and surveillance is primarily characterized by open source ba siya? Nagagather ba tayo ng information ng secret or patago? Or gumagamit tayo ng informants? Or asking direct question to a subject? That is correct. Gather information secretly without the subject's awareness. Okay, dito tayo ngayon sa
intelligence cycle. So we have planning, collection, collation, and dissemination. So when we say planning, ito na yung aware tayo sa kung ano ba yung mission. Kasi yung mission, siya yung heart ng, in a way, siya yung mismong heart ng ah, investigation na gagawin natin or ng intelligence cycle. Kaya tayo nagkakandak ng intelligence is because may mission tayo. Yun yung target natin na makuha. So that is your mission. Ngayon, kapag sinabi nating phase 1 or planning, ito yung pagpaplanuhan natin. Maigi, gagawa tayo ng plans para mas maging maayos or mas mabilis yung pagko-collect natin ng information, 'no? At dito sa planning, i-specify din natin dito, ano ba yung kailangan nating kolektahin. At yun yung mga tinutukoy nating essential elements of information, 'no? Ano ba yung mga dapat lang nating kolektahin para hindi tayo magsayang ng oras. So dito sa planning, nandito rin yung tinatawag nating mga classification of intelligence, katulad yung executive, contributory, operational, and collateral. So kapag sinabi nating executive, ito yung required by the executive department or yung sa mas higher departments, sa pinakang taas. Kapag sinabi naman nating contributory, ito yung mga evidence na pwede siya maging contribution sa na-collect nating evidence na kung saan magagamit natin para mabuo yung ginagawa nating investigation. Kapag sinabi naman nating operational, ito naman yung mga intelligence na pwede nating gamitin habang in the course of action, 'no? Ito yung mga additional intelligence na gagamitin natin habang nagkakadak tayo ng operation. At kapag sinabi naman nating collateral, ito yung mga intelligence na shared by other departments. For example, nag-conduct ng investigation ang PIDEA regarding sa drug dragnet na nangyayari. So puwedeng mag-share ang PNP ng information doon sa ginagawa nilang investigation. Yun yung tinutukoy nating collateral. So yun yung mga dapat nating aware. And those are an examples of mga topics na at least kahit papaano good to know siya na kailangan alam din natin in a way. Then we have collection. After natin makapagplano, siyempre dito na tayo sa phase number 2, collection. Magko-collect na tayo ng information. 'No? Ngayon, in phase 1 yung planning and hanggang phase 2 yung mga data na mako-collect natin dun ang tawag pa natin dun ay information, 'no? So ibig sabihin yung mga nakokolekta natin na data ang tawag pa natin dun ay information. Magiging intelligence siya kapag dumaan na siya sa phase 3, collation or processing. So sa collection, nandito na nakalagay kung sino yung mangongolekta ng information. Sino bang ipadadala natin? For example, 'no? Ano ba yung collection plan na kailangan dala-dala niya? Yung collection plan na yun, ginawa natin yun nung phase 1 or nung planning din. So nandun din siya. Pipiliin na lang natin ano ba yung collection plan na pwede nating gamitin. So ganun siya. Then si phase number 3 dito na yung collation process. So when we say collation, processing of information, ipa-process na natin yung nakolekta nating information para maging ano siya, tawag dito, para maging intelligence. And dito sa balik tayo sa phase 2 pala, naalala ko meron diyan yung mga symbols, letter symbols sa collection. Yung T, U, V, W, X, Y, and Z, 'no? Sa collection yun. For example, yung information ay nanggaling sa commander ng unit, that's letter T. Na-collect natin siya dahil binigay siya sa atin ng commander ng unit, that is letter T. Kapag letter U naman, nagpadala ka ng spy sa isang organization, naka-collect siya ng information, that is letter U. Tapos yung letter V naman, halimbawa nakikipaggiyera yung mga sundalo, tumawag sila sa kampo, patay na po yung 5 nating kasama, kailangan pa po natin ng backup. O yung binigay nilang information na yun is categorized as letter V. Kasi in an encounter habang nakikipaggiyera sila kaya siya letter V. Kapag W naman, may nahuli tayong enemy, tapos nagbigay siya sa atin ng information, that is letter W. Kapag letter X naman, that is galing sa government employee or official. Letter Y naman, member of the populace, ibig sabihin private citizen. Si private citizen, chismosa, nakakuha ng information, sinabi niya sa atin, oh, that is letter Y. And letter Z naman, or Zay, that is documentary. Nakita natin sa Facebook, nakita natin sa internet, nakita natin sa TV, that is categorized or symbolized as letter Z or Zay.
Okay, dito tayo. It is considered as the heart of intelligence cycle. Nabanggit natin kanina, that is our, correct, that is our mission. Next, so we have here, during a collation or processing, an analyst examine whether a report is significant to a mission and whether the source is trustworthy. O sa collation process tayo, ano kaya yon? Is it synthesis, recording, interpretation, or evaluation? Ayan, correct. Sa tatandaan natin guys, in collation process, ito yung ina-analyze kasi natin, pina-process natin yung data. So dito na guys papasok si Kufnur, si Propidit. And guys, please, i-memorize nyo si Kufnur, si Propidit. Hindi dahil mag-exam kayo ng POA, it's because 100% sure na lalabas siya sa board exam. Ito nga, lagi ko itong kinikwento sa mga estudyante ko or sa mga, ewan ko kung naikwento ko na to sa inyo. Nung magte-take ako ng board exam, nung nagre-review ako ng board exam, lagi ko sinasabi, wala nang kwenta yan, lumabas na yan before, so hindi na ilalabas. Tapos, ang nangyari, hindi ko alam, pero second day ng exam yon, 8 AM ang start, 7:30 papunta na kami sa school. Pero laging sinasabi ng utak ko, basahin mo si Kufnur, si Propidit, basahin mo si Kufnur, si Propidit. Wala na akong dalang modules, pero meron akong dalang cellphone. Di ko alam kung bakit yun yung nasa utak ko habang nasa tricycle ako papunta sa school ng pagte-taken ko ng board exam. Ngayon, iniwan ko na yung cellphone ko, hindi ko pa rin nababasa si Kufnur, si Propedit, nasa kalahati na ako, papunta sa classroom kung saan ako upo, binalikan ko yung cellphone ko sa guard para basahin yung Kufnur, si Propedit. Pag upo ko, pagbigay sa akin ng test paper, number 1 question, F2 ang sagot. Buti na lang pinasa ko siya. Lumasa siya sa board exam palagi. Kaya dapat alam mo nyo, si Kufnur, si Propidit, dun yun sa collation process. And sa collation process, di ba, nandyan si reliability and accuracy of information. So when we say reliability of information, judging the source. No? Ibig sabihin, reliable ba yung pinanggalingan o chismosa lang yan? So that is the reliability test. Kapag sinabi naman natin yung um, na accuracy, naka-focus naman siya sa information na binigay sa iyo. 'Di ba? Yung una yung judging the source, yung ano 'yun? Accuracy naman, naka-focus naman siya sa binigay na information sa iyo kung totoo ba. Truthfulness of the information given to you. That is for accuracy naman. So tandaan nyo guys si Kufnor, si Propidit ha. So kapag sinabi naman nating dissemination, ito na yung pagbibigay natin ng information. So dito guys, in terms of collation process, nakita ko naman sa inyo kung ano yung mga ni-react ninyo, and that is correct, evaluation. No? So kapag sinabi kasi natin, ina-analyze natin, ina-examine natin, kung may relevance ba siya or significant pa yung information or intelligence na nag-gather natin sa ating mission na gagawin, that is evaluation. In a way, ini-evaluate natin. No? So, yun yung sinasabi natin dito. I-evaluate natin yung na-collect natin or yung na-analyze nating information. Kapag sinabi naman kasi nating tawag dito, synthesis, ito naman yung magbibigay tayo ng conclusion. Kumbaga magpo-provide tayo ng conclusion, nakabase siya sa information na na-collect natin. Recording, so I'm sure alam niyo naman na yan. Interpretation, ito naman yung halimbawa, in-analyze natin ang isang information, in-evaluate natin siya. Ano na yun yung magiging interpretation natin base sa naging evaluation natin? For example, ang naging interpretation natin, it can be used as na parang nang sa ganun mas mapadali nating magamit or mas mapadali tayong makakapag-conduct ng investigation. O kaya naman ang interpretation natin wala siyang kwenta kasi hindi naman siya connected sa kung ano yung mission natin or kung ano yung target ng investigation na ginagawa natin. So yun siya. Okay dito, what phase of intelligence cycle will the information becomes intelligence? Nabanggit ko to kanina. Kailan siya magiging intelligence? Sa planning ba? Sa dissemination? Sa collection? Or sa processing? The correct answer is, ayun, naghahati-hati kayo ng sagot. Guys, the correct answer is letter, no, mali yung ano natin, mali yung
ano natin, tawag dito? Tama pa. Okay, tama lang pala. Kasi ang ibang term ng collation is processing. So yun siya, 'no? Kapag collection kasi sabi ko kanina, information pa lang yun. Sa planning, information pa lang yun. Yung letter D, ay yung letter B, dissemination, intelligence na yun. Pero mag-start siya na maging intelligence sa processing stage or sa collation stage. Tatandaan nyo guys ha, ang collation, ang ibang term niya is processing. Processing and collation. Collation is a synonymous term for processing. So yun siya. So dito, ang sagot natin dito is letter D. Tama lang pala. It's because akala ko kasi yung um, yan, tama lang siya. So processing and collation ay parehas lang din. Okay, dito yung sa Kufnur si Propidit. If the source is not usually reliable and information is doubtfully true, Kufnur si Propidit. Ito lang titignan natin. Kufnur si Propidit. Kuf or si pipidit sa inyo, no? Si Propidit. Dito ay A, B, C, D, E, F. 1, 3, 4, 5, 6. Ano pala sagot ninyo? Wait lang, hindi ko nakikita kasi eh. Ayan. Ang sagot niya ay heart. Ang heart ay N. Nakita niyo naman, di ba? Not usually reliable. So, nasan si letter N? Ayun, no? A, B, C, D. Doubtfully true. Ayun, no? Letter D. D4. Correct. Ang sa amin is F2 ang lumabas. Napakalupit talaga nun dahil dun sa tanong na yun ay tuwang-tuwa ako habang nagsasagot ang CDI. At sinabi ko kailangan nating sundin yung sinasabi ng utak natin. Yeah, correct. That's D4. Okay, next. Intelligence mark as usual. Ay, dapat pala hindi ko binura. Pero alam ko naman, alam niyo na yun. Kung paano siya ginagamit at technique. Usually reliable, and confirmed, conflict with information mark as not usually reliable but doubtfully true, which should be trusted. Ano daw ang pagkatiwalaan natin? Si usually reliable and confirmed by other sources or si not usually reliable but doubtfully true? So, syempre, kapag nakita mo na ang, di ba, A1 ang pinakang highest. So, sino yung pwede sumunod dito? That's B1. No? So, yun siya. That's B1. Mas reliable yung nasa B1 kaysa sa D4. Pag both are equal kasi, mali na kaagad siya. Neither, ibig sabihin, kapag sinabi natin neither or neither, bahala kayo kung anong pronunciation na ginagamit nyo. Basta kami is neither. Ibig sabihin, wala sa dalawa. Neither or nor, something like that. Okay, informants, ay sorry, hindi. Informants at informers. So isa-isa lang natin to, bibilisan lang natin kaya iyan lang nakalagay sa slides. Informant, tatanda lang natin diyan, I'm sure alam niyo na to dahil abrasion na to sa inyo. Ayan o, yung letter T, thank you. So ibig sabihin, nagbibigay sa ng information, thank you ang kapalit. Informer, reward, R. Meron siyang reward. Kailangan mong bayaran to para magbigay siya sa ng information. Si informant naman, nagbibigay siya sa information voluntarily at kahit thank you lang okay na. Pero, meron tayong tinatawag na mercenary informant. Mercenary. Ayun o, letter M na yung umpisa niya o. Money yun. Ibig sabihin, kailangan mo siyang bayaran para magbigay ng information. Sir, nalilito na kami. Kung si mercenary informant ay nagpapabayad at si informer ay nagpapabayad din, so paano namin siya masasagot sa tanong pag nagsabay silang dalawa sa tanong? Kapag ang sinabi, it is an informant that it is an informant who ask for money before he gives information, dito tayo kay informant. Pero it is a person who's asking reward or money before giving an information, that is informer. Kasi si informer guys, trabaho niya na yun, na mag-collect ng information at magpabayad. Si informant kasi, usual, ito yung mga tao na mga witnesses, for example, sila yung mga naka-witness na nangyaring krimen, hindi nila inaasahan.
Si informer kasi ano talaga yan, trabaho na nila talagang manguha ng information para ibigay sa mga pulis, para bayaran sila. Si informant hindi sinasadya minsan, isang beses niya palang nakuha yung information na gano'n. So yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Okay, try natin 'to. What motivates a mercenary informant to cooperate with investigators? I'm sure alam niyo na 'to kanina, nabanggit natin kanina. Yung letter A, that is frightened informant. Yung letter B, desire to eliminate the rival elimination informant. Letter C, tama kayo dyan. At kapag yung letter D, interest in becoming a public figure, that is self-aggrandizing informant. Okay, try natin to. A police investigator receives a phone call from an anonymous individual providing details about drug transaction. Ano mo sinabi? Anonymous information without expecting payment. O thank you. O di malamang, that's bakit may naka-hard. Without expecting payment, guys. Oh, bakit may double, may ano na? Ayan, tama. That's letter B, informant. Pero kapag mayroong nabanggit na reward, that is informer. Pero kapag sinabi type of informants who ask for reward, yun na si mercenary informant. Actually, nabanggit, siguro, I'm sure nabanggit naman natin sa inyo yung double, ano, double tsaka yung agent, double tsaka dual agent. I'm sure, alam niyo naman na 'to siguro 'no, kung anong pagkakaiba nilang dalawa, dual agent tsaka double agent. Okey na kayo diyan? Ba't umiyak? Okey, sige ganito siya. Dalawa kasi yun, eh, nakakalito siya. Tignan mo lang yung dulo ng word. Double, letter E yan, ibig sabihin enemy. Yung dual, letter L yan, so love. So ibig sabihin, agent kapag 'pag double agent ka ng dalawang magkalaban na agency. Kapag ang tawag sa'yo ay dual agent ka ng dalawang hindi magkaaway na agency. Kaya enemy and love. Double, letter E yung dulo, so enemy. Dual, letter L yung dulo, that is love. Ibig sabihin, agent ka ng hindi magkaaway na agency. Dito naman, agent ka ng magkaaway na agency. Grabe ka naman, nakakapalan ng, ay kasugapa mo naman sa pera kapag ganun. Okay na? Nagets na nung umiiyak? Sino na yung umiiyak kanina? Nalimutan ko na. Okay na ba? Hindi ko na natatandaan kung sino yung umiiyak, eh. Oh, basta I hope naintindihan na ng umiiyak. Okay, dito tayo. Oh, bakit umiiyak? Hindi ko pa naintindihan, Carl at Mark? Okay, dito tayo. Who among the following provides information in order to gain publicity or fame? Ito yung nabanggit ko kanina. Kaya siya nagbibigay ng information para siya yung bida. Siya yung nasa kanya yung highlight. Correct. That is self-aggrandizing. Mercenary, nagpapabayad, frightened informant, takot. Kapag sinabi nating legitimate informant, ibig sabihin, kaya siya naging legitimate informant, ay nagbibigay na siya ng information before at tama lahat ng tama yung mga sinasabi niya. So, subok na siya. That is legitimate informant. Okay, classification of intelligence. So, matatapos na natin si 1.2. Kapag top secret, color green siya, tatandaan nyo lang, exceptional grave damage to national security. Kapag sinabi naman nating secret and red, ito naman yung unauthorized disclosure, it could cause serious damage. Nakikita nyo yung intensity ng words na ginagamit. Kapag top secret, color green siya, at kapag na-disclose yan, exceptional grave damage. Kapag yung secret naman, color red siya, tapos ang magiging, ano niya, kapag na-disclose yun, ay serious damage. Yung intensity lang ang titignan natin. Kapag sobrang grabe, top secret yun. Kapag medyo bumaba yung intensity ng word na ginamit, serious damage, that is secret. Kapag confidential naman, color blue siya, unauthorized disclosure would prejudice government interest and cause embarrassment. So, ibig sabihin, mapapahiya lang ang isang organization kapag lumabas yon, pero hindi naman siya magkakos ng damage to national security. Ang magkakos lang ng damage to national security ay yung dalawa, top secret and secret. Pero yung grabe, top secret, at yung serious, that is secret. Ano yung example, sir, ng confidential? Halimbawa, na-disclose na yung mga pulis ay maraming mga pulis ay hindi pasok sa weight standard.
Di mapapahiya lang yung PNP, pero hindi naman makakaapekto yun sa national security natin, yung information na yun. Hindi naman siya magagamit ng mga kalaban natin, for example. Kapag sinabi naman nating restricted, color-wise siya, information intended only for official use, undesirable effects lang. So mababa lang yung magiging effect nito kapag na-disclose siya sa public. Next. Which of the following best explains secret? May top secret tayo tsaka may secret pa. Anong sabi ko kanina, hanapin natin yung intensity ng mga words. It refers to the information requires the highest level. It involves information if exposed could cause significant harm to national security. Letter C, it pertains to the information that would result a minimal harm. Letter D, it includes information that has no impact. So the correct answer is, mali na kagad si letter D, minimal harm is wrong dahil secret ang tinutukoy natin. Highest level of protection ba kapag kay secret? Or it involves, could cause significant harm to national security? Ayan, naglalaban tayo ngayon. Heart or like? Okay, marami na nag-heart, may isang nag-like, may pangalawang nag-like. Okay. Meron kasi tayo guys top secret and meron tayong secret. So ibig sabihin ang tamang sagot dito is letter B. Kapag highest level of protection, sabi ko ay putik, bakit lumipat? Ayan. Highest level of protection, yung intensity ng word, highest level. Ano ba yung highest level sa apat? Top secret. So para dun na yun kay top secret. So yung kung mali na yung dalawa, so si letter B na lang yung magiging tama. Sabi niya dito, significant harm to national security. Sabi ko kanina, dalawa yung classification of information na nakakaapekto sa national security, si top secret at si secret. Top secret ng tinutukoy ni letter A. Hindi na naman si letter B, imposibleng magiging top secret pa rin siya. Kasi wala na magiging ibang sagot. So let's letter B. Okay, dito tayo sa arrest. Sabi natin kanina, warrantless arrest, pwede yun basta in flagrante delicto or caught in the act. Hot pursuit arrest, ibig sabihin, the police officer has the knowledge of that specific person committed the crime. Escapee, ibig sabihin takas bilanggo. Okay, in rules in making an arrest. So, Diyos ko, ang daldal ko. Isang subject lang tayo, dalawang subject natin ngayon, guys. So, bibilisan ko na. Pasensya na ha. Medyo madaldal lang kasi talaga ako sa totoong buhay. Okay, dito tayo. Rules in making an arrest. Arrest to be made or actual restraint of a person. No? And kailangan voluntary submission of the person to an arresting officer. Then, when making an arrest, kailangan hindi tayo pwedeng gumamit ng unnecessary force. Atin siyang bugbugin, bawal natin siyang i-torture. Use force necessary to effect the arrest. So, yun yung sinasabing word dito. Execution of warrant. So, sabi dito, a warrant may be executed day or night. Hindi pwedeng gabi mo nakita si Pedro, may pagkakita mo umaga kasi gabi pa lang eh. Hindi ganoon. Di ba? The arresting officer must inform the person. Kailangan natin sabihin sa kanya kung bakit siya na-arrest. So, ikaw ay na-arrest sa sala pagnanakaw. Ikaw ay may karapatang diretso mo doon yung Miranda rights. Then, it must be executed within 10 days. Pero hindi ibig sabihin na nag-expire ang warrant. Guys, hindi nag-expire ang warrant. Sabi lang dyan, it must be executed within 10 days of the receipt. Ibig sabihin, pag natanggap niya. Pero hindi mag-expire yun. Kailangan bang daladala mo lagi yung warrant kapag mag-aaresto ka? Hindi. No, hindi mo kailangang daladala yun. Ang sinasabi lang dito na 10 days, i-execute mo siya. Tapos, after ng 10 days at hindi mo siya na-execute, kailangan mong isabihin sa korte or dun sa judge kung bakit hindi mo nahuli yung tao sa loob ng 10 araw. Pero hindi ibig sabihin nag-expire yung warrant arrest warrant na katulad ng search warrant. Yung search warrant po ang nag-expire. Tandaan nyo, ang search warrant po ang nag-expire. Pero dito, walang sinasabi dito na expiration of arrest warrant dahil hindi siya nag-expire. Dito tayo, a police officer arrest someone who escaped from prison without a warrant. Pwede yun? Pwede ba tayo? Napagit natin kanina yung escapee. So, yes, pwede siya. A police officer catch a man right after he stabbed someone. O right after he stabbed someone. Ibig sabihin, mismong nakita niya naman na mismo. At din, syempre, pwede niya na yung huliin kasi the crime happened in front of them. Okay, search and seizure tayo. Kapag sa search and seizure naman, kapag sinabi nating search, taking,
Halimbawa, kapag sinabi nating search, maghahalugog tayo sa bahay. Kapag sinabi naman nating seizure, kukunin natin yung hinahanap natin. Halimbawa, nung naghalugog tayo sa isang bahay, nakita natin yung kailangan nating kunin, syempre seizure is kukunin natin siya. So yun yung sinasabi ko. Execute search warrant. The implementation of the court order authorize a search specifically specified place. Rules of the execution: number 1, the officer must identify himself. Kailangan sabihin niya kung sino siya. Baka hindi pwedeng basta papasok na lang siya sa isang bahay. Sino ba naman siya, no? Baka mamaya barilin siya. So dapat magpakilala muna siya. Pangalawa, if entry refused, the officer may break doors or barrier to execute the search warrant. So ibig sabihin, kung sinaraduhan kayo ng pinto, alam naman hintayin yung magbukas. Pwede nyo siyang sirain yung pinto. Sir, paano naman kung pumasok kayo sa bahay? Pwede kayong mag-break-in kapag sinaraduhan kayo ng pinto na nasa labas kayo, at pwede rin kayong sirain yung pinto kapag sinaraduhan naman kayo sa loob ng bahay. Halimbawa, nagsisearch kayo sa loob ng bahay, ang ginawa nung may-ari, sinarado yung pintuan para hindi kayo makalabas. Abay man, pwede sirain yun para makalabas kayo. Ayan, to free himself or other unlawful detained. Validity, kung mapapansin mo kanina sa arrest warrant, wala siyang binanggit na validity kasi nga sabi ko sa inyo wala siyang expiration. Etong search warrant ang merong expiration at valid siya for 10 days for the issuance only, no? So after ng 10 days, hindi na natin pwedeng gamitin yung search warrant na yon. Kailangan na natin pumunta dun sa issuing judge, ipaliwanag kung bakit hindi natin nagamit yon, at kukuha na tayo ng panibagong warrant or search warrant. So the requirements during the search, kailangan occupants daw, dapat nandun daw yung may-ari ng bahay. So if ever wala doon, kailangan any member of the household, or kung wala man doon yung mga member of the household, at least 2 witnesses of legal age. O kaya naman pwede dito yung mga barangay captain or mga barangay officials. Warrantless, pwede tayong with these circumstances, search incident to a lawful arrest. Okay, ganito siya. Lawful arrest, tapos bakit may siyang search incident? Lawful arrest, ibig sabihin may arrest warrant ka. Kapag in-arrest mo isang tao by the virtue of warrant, pwede mo siyang i-search, pero pat down lang, no? Ibig sabihin lang, yung sa katawan niya lang, no? Tapik-tapikin mo yung bulsa, baka mamaya merong contraband or merong baril. O that is search incidental to a lawful arrest. Kaya siya lawful kasi meron kang warrant of arrest, inaresto mo siya. At kasama na ng pag-aaresto yung pagkakapkap sa tao kung meron siyang deadly weapon. Plain view doctrine. So alam nyo na yan, kapag in plain view, ang isang bagay, so pwede mo siyang kunin without a search warrant. Stop and frisk. Halimbawa may magnanakaw, tapos biglang tumakbo. So pinahinto mo. O, di ba wala naman tayong dahil infraglante delicto siya, hindi siya papasok sa number 1 kasi lawful arrest dapat yan. Pero pwede pa rin natin siyang kapkapan kasi doon sa Terry Doctrine or the Terry Search Doctrine. Stop and frisk. Ibig sabihin, inahabol mo yung taong gumawa ng krimen, at pag nahuli mo siya, pwede mo siyang kapkapan kahit walang lawful arrest warrant. So that is stop and frisk. Consented search, nagpaalam ka naman, so pwede yon. Search of a moving vehicle sa mga checkpoint. Pero hindi ibig sabihin na dire-diretsong galaw yung sasakyan. Malamang papahintuin mo. Baka maging literal kayo dyan na, search of a moving vehicle. Kailangan umaanda rin sa sasakyan ko habang sinesearch. Hindi gano'n. Kakaltokan kita sa ulo. Tip information search. Ibig sabihin may nag-tip sa'yo, itong sasakyan na to, pakihintayan dyan. Kasi, yan, tawag dito, siya yung pinaghihinalaan na mayroong kontrabando. So that is tip information search. Ano yung tawag dito sa yun? Kumbaga dito sa yung sa hot pursuit to sa tip information. Hindi ikaw yung mismong nakakuha na, hindi, di ba sa hot pursuit arrest, hindi mo mismong nakita yung nangyari krimen, pero ma-arrest yun kasi may nagbigay sa'yo ng information na kailangan mo silang tambangan. Kailangan mong arrestin itong mga to kasi nagnakaw to sila. So ganun din, pwede ka rin mag-conduct ng search sa mga inaresto mong tao na yon through the use of that information. So we have here the crime scene search. So we have here the different crime scene search, the strip method. So alam natin yan, ganyan yung niya. Yung magiging horizontal, ang magiging direct niya. Kapag double strip naman, nag-horizontal ka, then after horizontal, mag-vertical ka. So magkakaroon siya ng grid.
Kaya nga guys, ang ibang term nito is grid search method. Zone or sector naman, usually ginagamit siya sa mga malalaking location. Hinahati po natin siya sa ilan? Sa 4, kaya nga zone. Sa 4, bahala na tayo kung anong gamitin natin dyan. Wheel search method. Kapag sinabi nating wheel search method, radii or spoke, radius. Bakit? Kasi nanggaling ka sa gitna, then paproceed ka pag ganun. So, pwede dyan 8 or marami kayo. Magmumula kayo sa gitna. No, then, pupunta kayo outward. Kapag sa spiral naman, mag-isa ka, pwede kang magsimula outward papunta sa inward o kaya naman inward to outward. So, wag niyong pag-iibahin yung wheel tsaka spiral. Kaya nga wheel para siyang gulong, oh, yung rayos ng gulong. Yung spiral naman, ayan, oh, para siyang nakakahilo. Okay, sketch or the general kind of sketch. Kapag rough sketch, saan siya ginagawa? Sa crime scene. Yung finish sketch sa police station. Sa dalawang yan, alin dyan ang gagamitin natin sa court? Yung finish sketch. Ano ang meron sa finish sketch na wala sa rough sketch? Scale of proportion. Walang scale of proportion ng rough sketch, nasa finish sketch siya. When we say scale of proportion, ito yung mga measurements na kung saan mga legend na nagsasabi, for example, na yung 1 inches is to 1 millimeter, mga ganun. Scale of proportion ang tawag. Kasi hindi ka naman pwede mag-drawing ng halimbawa ng 1 meter sa isang papel, gano'n kalaking papel ang gagamitin mo. Kaya meron tayong scale of proportion. Para malaman natin. Halimbawa, kung nag-drawing ka ng maliit na bagay doon, halimbawa bullet, kung 1 centimeter lang doon, ilagay mo, 1 centimeter is to 1 inch. So, gano'n siya. Kasi hindi ka naman hindi mauubos agad yung papel mo, yung space ng papel mo kapag i-draw mo kung gaano kalaki yung mga objects. Bakit kailangan natin maggawa ng sketch? Ito ay nalimutan ko na naman yung term. Ito po ay katulong. Wala, English yung nasa isip ko kanina. Ito ay supplemental to a photograph. And yung photograph kasi, hindi natin siya madodrawingan, masusulatan ng mga measurements. Itong si sketch, pwede natin siyang maguhitan ng mga measurements. Si photograph, kailangan mo pang maglagay ng mga measuring devices, saka mo siya pipicturean. Ito si sketch, kumbaga, pwede mo na siyang i-drawing doon, then doon mo na siya lalagyan ng mga sketch, ay ng mga measurements. Okay, an investigator quickly draw the sketch at the crime scene. So, ang tinutukoy dito ay correct. That is rough sketch. Okay, salient provisions of the RA 7438. Unang-una, right to inform of rights. Kailangan sabihin natin yung karapatan niya. No? Kung bakit siya inaaresto, lahat ng yon. Right to counsel. Ibig sabihin, karapatan ng akusado na magkaroon ng abogado. Independent man yan. Kung gusto niyang siya yung pumili, pwedeng-pwede. So, no custodial investigation without counsel. So, hindi mo siya pwedeng tanong-tanungin, basta-basta, nang wala siyang abogado. Kasi magiging inadmissible sa korte lahat ng mga yon. Visitation rights. Pwede siyang bisitahin ng mga kamag-anak niya, ng pari man niya, ng abogado niya, ng family members niya, ng mga doctors, if ever naman na meron siya problema, medical problems. So, yon. Duty of the law enforcement officer. Ano bang sinasabi ng batas sa duty ng law enforcement officer? Bawal mo siyang saktan. Kailangan proper yung pag-aaresto mo sa kanya at dapat sinabi mo sa kanya yung mga karapatan niya. And sa 7438, pinoprohibit din dito yung abuse and coercion or yung pamimilit. Bawal na siyang pilitin para mag-confess. Forced confession is inadmissible as evidence in court. Penalties for violation. So, officer who violates these rights are subject to criminal, civil, administrative liability. So, pwede ikukulong na sila, magbabayad pa sila ng danyos perwisyo at administrative liability, tatanggalin pa sila sa pagiging police. Okay, what is the required for a suspect waived of rights to be considered as valid under the 7438? Kailan ma-waive yung karapatan niya? Ibig sabihin, pwede nang hindi sabihin mga karapatan niya kasi sumuko na siya, waive niya na yung karapatan niya. It must be signed in a police report book. Letter B sagot nyo? Ay, hindi. Letter D pala. Tama. It must be in writing, signed and witnessed by a counsel. Bakit sir kailangan it must be in writing? Bakit hindi pwedeng verbal? Paano kung itanggi niya?
'Di ba? Paano kung hindi niya na winave niya talaga yung karapatan niya? So at kaya siya writing para meron kang proof na talagang winave niya yung mga karapatan niya. Under RA 7438, what should police officer do immediately after arresting a suspect? Ano kailangan ng gawin kapag na-arrest niya yung suspect? Confetti? Correct. Kailangan nating sabihin yung mga constitutional rights niya. Yung paano natin malalaman sa'yo yung constitutional rights niya? Yung nasa loob ng Miranda rights. Lahat ng yon ay yun ang constitutional rights ng isang akusado. Kasi dati. Diyos ko, ubos na ang oras natin. Which constitutional rights ensures that an arrested person does not have to speak against himself? Correct. That is rights against self-incrimination. Para hindi siya maglaban sa kanyang sarili. Okay, what happened to a confession obtained through force or intimidation? Pinilit mo. So, syempre, magiging inadmissible as evidence siya. It's because that is under the case of Mack versus Ohio, di ba? Sabi doon, yung tinatawag nating the doctrine of the fruit of the poisonous tree, the illegally obtained evidence is inadmissible as evidence in court. Amen? Amen. Okay, dito tayo sa 9748. Sa 9748, that is anti-torture law. It prohibits the torture, lalong-lalo na kapag inaresto ang isang tao at dinetain natin siya, bawal natin siyang i-torture. Any cruel or inhumane punishment, bawal po natin inflict sa kanya. Non-justifiable rule. No justification. Hindi natin pwedeng i-justify na inutos kasi ng superior. No? It is allowed to execute torture. Hindi natin pwedeng sabihin na inutos kasi nung presidente na i-torture ko siya kaya ko siya tinorture. Hindi pwede. Hindi mo siya pwedeng i-justify na gano'n. Sabihin, public emergency, kailangan siyang i-torture kasi banta siya sa community. Hindi pwedeng sabihin na gano'n. Non-justification rule. Right of a person under custody. So, bawal natin siyang i-deprive of his liberty. Bawal natin siyang ikulong sa solitary confinement. Ibig sabihin yung siya lang mag-isa at hindi natin alam kung saan siya ikukulong, hindi alam kung saan siya nakakulong. Bawal 'yun. No? Inadmissibility of evidence, sabi dito, any confession or statement obtained through torture is inadmissible in court. So I'm sure alam niyo na 'yan. Duty of the state authorities, police, and other officials must prevent, investigate, and report acts of torture. So, halimbawa, ikaw police officer ka at nalaman mo tinorture nung kasama mo, yung isang bilanggo, kailangan ay i-report mo yun. At kapag hindi mo ni-report yun, lumalabag ka dito sa duty as of a state authorities. Protection of victim and witness. Dito sa 9745, nagkakaroon din dito ng protection ng victim and witnesses. So dito, they are entitled for a legal, medical, psychological assistance, and protection. Libre lang yan sa maging biktima ka lang. No? So kung gusto mong ma-avail ang legal protection, medical protection, or medical or psychological assistance na mga yan, pwede basta biktima ka o kaya witness. No? So hindi mo yan ma-avail kapag ordinaryong tao ka, kailangan mo muna maging biktima. Kung ako sa inyo, para ma-avail nyo yan, maging biktima na kayo. Penalties, perpetrator including superiors who consent or tolerate torture are subject to severe criminal penalties. Hindi pwedeng yung nag-torture lang. Pati yung superior na binigyan ng consent yung tao na yun na i-torture yung isang tao ay magiging liable or magpapatawan din ng penalty. So mabigat that case. Okay, wait na lang, check ko lang kung may schedule ba kayo